2026. 4:30 pa nga lang talaga ay gumising na ako dahil maaga nga yung laban nila Kyle. Pagkagayak nga namin, hinatid na rin kami kaagad ng daddy niya. Aga talaga kaming gumayak ni Kyle pero mukhang na-late kami papunta dito kila coach. Madilim-dilim pa nga lang daw talaga ay nandito na sila kaya naman sorry po. Aga naman talaga kaming gumayak at hindi talaga dapat kami malate. Medyo mabagal ang e-bike tapos yung daddy nga ni Kyle na unahan sa CR. Hintay namin kasi wala din talagang maghahatid sa amin. Sila nga lang tatlo yung nakasama. Paano ba naman kasi yung mga iba ay may pupuntahan tapos yung isa nga nilang ka-team ay lalaban sa probinsya. Bilis nga lang talaga, nakarating din kami kaagad dito sa may TBM. Kaya naman hindi pa nga nakaka-park si coach, bumaba na nga talaga kami kaagad para daw makapagpainit nga itong tatlo. Nakarating na nga din pala sila dito last time at dito nga sila nag-training at dinala ng coach niya. Pero kaming mga parents nila ay first time nga lang talagang makarating dito. Pagkarating nga talaga namin dito, binulungan kaagad ako ni Kai. Mahilab nga daw yung tiyan niya pero ayaw pang pumunta sa CR kaya naman pinilit ko talaga yan. Atay ko na nga lang siya at buti na nga lang talaga mabilis din siyang natapos. Sakto naman at nag-uumpisa na nga yung program no. Pagkatapos nga ni Kyle, nandito na nga sila coach sa may baba at iniintay siya. Tapos kinuha na nga rin nila yung jersey nila at binigay na rin sa akin ni Kyle. Nag-dynamics na nga sila Kyle dito pagkadating namin. Yun na nga muna dito yung 9 under. Kaya naman maya-maya pa nga talaga malalaro sila Kyle. Pero mabilis lang naman din talaga yung game. Unang ang tinawag sa team ni Kyle ay itong si Sian. After naman niya, si Fidel naman yung tinawag. Kala nga namin, next na si Kyle kaya naman kinuha niya na nga yung raketa, tumbler at yung pamunas niya. Siya na nga lang daw yung kukuha dahil excited na nga talaga siyang pumalo. Pero sobrang tagal din talaga namin naghihintay doon kaya naman pumanik na nga muna kami dito. Maya-maya nga lang, susunod na nga si Kyle kaya naman bumaba na nga sila. Sinamahan na nga rin pala siya ng mga ka-teammates niya. Pero ako, hindi na bumaba pati yung ibang parents. Ito na nga lang kami sa taas dahil mas okay nga kung dito papanoodin. Bali, nag-start na nga pala dito sila Kyle ng 11 under. Grabe, ngayon ko na nga lang ulit nakitang maglaro talaga si Kyle. Kahit sa training nila, hindi ko rin kasi talaga nakikita dahil hindi na rin ako sumasama. Naguluhan nga ako dahil wala talagang laro si Kyle ngayon. At hindi rin siya makahabol. Pero okay lang naman dahil hindi naman palaging ganito. Change court na nga at hindi ko pa rin talaga alam kung ano yung score dito. Tapos, nilapitan na nga din pala siya ni Coach F dito. Nausap lang siya ng konti tapos back to reality uli. Ha? Char. Kahit itong si Kyle, sinabi niya sa akin na ang pangit nga daw ng laro niya at wala daw talaga siyang laro. Pero tinanggap na nga lang din talaga niya yon kaya naman nakipagkamay na nga siya sa nakalaban niya at na nga rin sa umpire. Nahanap pa nga dito ni Kyle yung coach ng kalaban niya dahil makikipagkamay nga siya pero wala siyang nakita. Pero lagi naman sinasabi sa kanila ng coach nila, either you win or you learn. Kasi kahit kami naman ng daddy niya, yun yung sinasabi namin kay Kyle. Buti na nga lang talaga, hindi na ganong malungkot si Kyle katulad dati. Kasi feeling ko naman, natututunan na din niya yon sa sarili niya. Bumaba na nga kami at inayos yung gamit dahil pinag-cooldown na nga sila dito ng coach nila. Pinagpalit na nga muna din sila dito ng jersey dahil sobrang pawis na nga sila. Nag-picture taking na nga muna sila dito at tuwang-tuwa nga ako dahil ngayon nga lang din talaga ako nakakita nitong malaking raketa. Second time na nga ni Kyle na makita to. Pero ayan, giliw na giliw pa nga rin talaga siya dito. Habang kaming mga mamis dito ay nandito lang sa gilid at iniintay sila. Tawang-tawa nga kami dito kay Kyle, paano ba naman kasi kumuha nga siya dito ng trophy. Experience nga lang daw ngayong 2026, Diyos ko po. Inintay na nga lang muna din namin dito sa isang gilid si Kyle. Dahil nagpaalam nga siya sa amin ni Kyle na i-interviewin niya nga daw itong si Kyle. Pero mabilis nga lang at hinatid na nga rin niya dito si Kyle. Thank you po and nice to meet you po. Nagpalit na nga rin si Kyle dito ng boxer at short niya. Ayan, at napapangiti na nga si Kyle dito at gutom na nga daw talaga siya. Shoutout ko nga lang din tong mga guwapings na mga binatilyo. Thank you po sa inyo. Gutom na nga talaga ako dito at kumain na nga muna ako ng biskwit. Hindi lang ako dahil halos lahat talaga kami ay gutom. Di rin talaga kasi kami nag-umagahan ni Kai. Cellphone na nga muna sila dito at pumunta nga kami dito sa Lakeshore. Ang picnic nga lang to, paano ba naman kasi, maaga nga talaga silang nayari. May karton nga din na binili sila coach pero hindi na nga rin pinabayaran. Sabi ko nga nabiglaan to, kaya naman gumawa na nga lang din talaga ng paraan. Entry fee naman dito, 70 pesos ang isa. Pero maganda talaga sa loob niya at marami kayong mabibila na food. Pero kasi kami, may baon talaga kaming food at ang dami nga talagang baon. Kaya naman kumain na nga kami
kaming lahat dahil gutom na talaga kami. May baon naman kaming pork and spoon pero ako ito nagkamay. Mas masarap talaga kasing kumain kapag ganito. Habang naglalaro nga din sila Kyle kanina, umiglip na nga muna kami. Kanina pa nga din ako sinasabihan ni Kyle na uhaw na siya. Nag-intay na nga muna kami ng 4 PM dahil ang open nga ng mga naka-install dito ay hapon pa. Pagka-open nga talaga, bumili nga talaga kaagad dito si Kyle ng juice dahil naubusan din talaga kami ng water. Nung pauwi na nga kami, nakita naman namin dito sa Labubu at tawang-tawa si Kyle dahil sabi nga niya ay mag-sturdy. Sabi ko naman sa inyo, hindi na talaga kaya ni Kyle yung katawan niya dahil ang lakas talagang kumain yan. Tignan nyo naman kung ano-ano yung pinagagawa dito, juice ko po. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.